Lusot na sa komite sa Kamara ang resolusyong nananawagan para suspindihin ang prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI. Ang dalawa naman itong host na ipinakontempt ng komite, nakadetain pa rin sa batasan. Nakatutok si JP Soriano. Sa pagdinig kagabi, inaprubahan ng House Committee on Legislative Franchises ang resolusyong nananawagan sa National Telecommunications Commission na suspindihin ang prangkisa ng Suara Sug Media Corporation, ang nagpapatakbo ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ay para daw sa paglabag sa Section 4 ng prangkisa nito na responsibilidad ng may hawak ng franchise na hindi dapat nagpapakalat ng maling impormasyon. Nag-ugat ito nang sabihin ng SMNI host na si Ka Eric Celis na meron umano si Speaker Martin Romualdez na 1.8 billion pesos na travel fund, bagay na inamin kalaunan ni Celis na maling impormasyon. This is not an attack on the freedom of the press. Rather, we are defending the right of the people to have an accurate and true reporting so that they can formulate honest opinions and thus contribute positively to society. Hinihingan pa namin ng reaksyon dito ang SMNI. Matapos ipasight in contempt at ipadetain sa batasan si SMNI host Ka Eric Celis dahil umano sa pagsisinungaling. Ang co-host naman nitong si dating Undersecretary Lorraine Badoy ang inusisa tungkol sa umano'y pagkakalat niya ng mali at mapanirang impormasyon tulad ng pag-uugnay sa ilang personalidad sa mga komunista. If you cannot prove or you cannot present evidence, then clearly this is a testimony that indeed Lorraine Badoy and Ka Eric is spreading false information. That was in fact the official stand of our government. Therefore, meron po siyang tinatayuan na ebidensya. Hindi ko po yun personal na opinion. Did you verify the report? That, Mr. Chair, that came from the National Task Force, LCAP. Pinasight and contempt si Badoy matapos hindi umano magtugma ang mga pahayag nila ng kanyang abogado sa mga isinumite nilang impormasyon sa komite. Sabi ni Attorney Mark Tolentino, may parte si Badoy na 25% sa kita ng programa bilang co-producer. I think you are lying dahil dito po naka-breakdown po ang revenue. 7 istasyon ang kumita ng 105 million ng 2022. Sinasabi nyo, kumikita kayo sa pagiging co-producer, pero hindi nakalista po sa breakdown ng inyong mga revenue. Ang toka namin sa show na ito is the creative license, everything, the concept, what goes into it, the content. I honestly don't really look at the sponsors too much. Pinasight in contempt din siya at idinitain din sa batasan. Mag-hunger strike daw sila ni Celis habang nakapiit. What I witnessed right now was a travesty. And I'm very sad for my country. Ayon sa MTRCB, ilang beses nitong winarningan ang SMNI kaugnay ng mga binanggit ng mambabatas na inireklamo rin daw sa kanila. Ang NTC, sinabing nakapending ang desisyon kaugnay sa administrative case laban sa SMNI dahil sa pagbibintang kay dating Vice President Leni Robredo na ayon kay Badoy ay kasapi umano at protektor ng mga rebelding komunista. Dati na yang itinanggi ni Robredo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.